Ika-25 araw, ang araw-araw na kadiliman. Kahapon, tiningnan natin ang ating araw-araw na tinapay sa misa, ang ating paraan ng pagpasok sa langit habang nasa lupa pa rin, bagamat sa isang tagong paraan. Nakita natin kung paano ang misa, ang ating paraan ng pag-aasam at pakikibahagi sa perpektong pag-ibig ng Diyos para sa kanyang sarili, at sa gayon isang paraan upang maging perpekto rin tayo. Ngunit may isa pang araw-araw na tinapay, isang tinapay na dapat din nating pagsaluhan kung nais nating mamuhay sa maliit na daan. Ang tinapay ng araw-araw na kadiliman. Karamihan sa atin ay kabilang sa malaking bahagi ng sangkatauhan na hindi sikat, hindi kilala, at hindi itinataas sa pedestal ng opinyon ng publiko. Sa madaling salita, malamang nakabilang tayo sa karaniwang tao. Kung inilalarawan ka nito, pasalamatan mo ang Panginoon. Mas magiging madali para sa iyo ang mamuhay sa maliit na daan, maging isa sa pinakadakilang santo sa lahat ng panahon at makatulong sa pagliligtas ng mundo. Ngunit kailangan natin maging handang tanggapin ang krus ng isang payak na buhay at kainin ang tinapay ng araw-araw na kadiliman. Hayaan mong ipaliwanag ko. Siyempre, karamihan sa atin, lalo na sa panahong ito ng social media, ay nagnanais na makilala, mahalin at purihin bilang isang mahalaga o kaakit-akit na tao. Ngunit kapag kinailangan nating tiisin ang pasakit ng pagiging tahimik at nag-iisa sa ating mga silid, napagtatanto natin hindi tayo ganun kahalaga o kaakit-akit sa paningin ng mundo. Kahit pa marami tayong mga nagawa at magagandang larawan ng sarili, nandyan pa rin ang sumisingit na sakit ng budhi na nagsasabing, hindi mo natamo ang isang dakilang tadhana, hindi ka mahalaga, hindi ka kaakit-akit, wala kang halaga. Upang labanan ito, maaring mas lalo pa tayong kumuha ng mga larawan ng sarili, magsikap makamit ang mas malalaking bagay upang magkaroon ng pangalan, upang maging isang tao. Ngunit bumabalik pa rin ang sakit na ito, dahil hindi natin kailanman lubusang mapupunan ang ating uhaw sa kadakilaan at pagmamahal. Ang ating mga tagumpay at digital na imahe ay kusang kumukupas tulad ng alabok at walang kabuluhan. Ecclesiastes 1:2. Ngayon, huwag kang magkamali. Tinatawag tayo upang maging dakila, higit pa sa ating pinakamalalim na pag-iisip ng kadakilaan. Ngunit ang kadakilaang ito ay hindi ayon sa pamantayan at paghatol ng tao. Sa halip, ito ay batay sa hatol ng makapangyarihang Diyos na siyang tunay na dakila. At ang kanyang kadakilaan ay nahahayag sa katotohanang ang pinakanakakaakit sa kanya ay ang maliliit na kaluluwa, ang mapagpakumbaba, ang mahihina at ang mga basag na puso. Ang kanyang kadakilaan ay makikita sa kung paano niya itinaboy ang palalo sa kanilang kapalaluan at tinampok ang mabababa. Lucas 1:51. Sa kung paano niya tinututulan ang mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Santiago 4:6. At sa maliliit na katulad natin, kung tatanggapin natin ito, ang kanyang kadakilaan ay pinapakita sa pamamagitan at pagbabahagi niya sa atin ng kanyang sariling kadakilaan at kaluwalhatian. Ngunit tandaan, ang maliit na daan ay isang maliit na daan ng kadiliman. Kaya hindi natin palaging mararamdaman ang kadakilaan ng Diyos na pumupuno sa ating mga puso. Kung palagi natin itong mararamdaman, maaaring lumaki ang ating ulo sa pagmamataas at hindi na tayo magiging maliit. Sa katunayan, karamihan ng pagkakataon, maaari hindi natin ito maramdaman kailanman. At kakailanganin nating ipaglaban ang paniniwala na mahal pa rin tayo ng Diyos.
Sa katunayan, maaring kailangan nating labanan ng depresyon, paghihina ng loob, at maging kawalan ng pag-asa. Maaring kailanganan nating umasa laban sa pag-asa sa pangako ng Diyos ng awa. At ito mismo ang pangunahing diwa ng pamumuhay sa maliit na daan. Ang maliliit na kaluluwa ay madalas na namumuhay ng karaniwang buhay, ngunit tinatawag silang gawin ito ng mga hindi pangkaraniwang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang kanilang pambihirang pananampalataya at pag-asa ay ang paniniwala sa pangako ng Diyos ng awa at ang pag-asang dadalhin sila nito sa rurok ng kabanalan, kahit hindi nila ito nakikita sa buhay na ito. Ang kanilang pambihirang pag-ibig ay makikita sa kanilang patuloy na pagsisikap, ang patuloy na pagtatangkang mahalin ng Diyos at ang kanilang kapwa sa maliliit na bagay. Sa katunayan, ang kanilang layunin ay gawin ang maliliit na bagay ng may dakilang pag-ibig. Ngayon, sa kanilang pagsisikap na ipamuhay ang lahat ng nakatagong ito, ang pambihirang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, hindi nag-iisa ang maliliit na kaluluwa. Halimbawa, sa ika-4 na araw, nakita natin si Maria, ang ina ng Diyos, ay kinakailangang kainin ng tinapay ng pang-araw-araw na kadiliman. Isipin mo yon, ang pinakamapagpalang babae sa lahat ay namuhay ng nakatago sa isang hindi kilalang maliit na bayan. Pinapasan ang parehong mga pasanin na dinaranas ng karaniwang tao. Halimbawa, siya'y nagluto ng pagkain, nagpalit ng lampin, at naglaba. Ngunit sa gitna ng kanyang payak at nakatagong buhay, mayroon siyang pambihirang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa gitna ng pang-araw-araw na kadiliman. Iyan ang kadakilaan ni Maria at maaari itong maging ating kadakilaan. Kaya huwag mong paniwalaan ang mga tinig ng mundo na nagsasabing hindi ka mahalaga, hindi ka kaakit-akit, hindi ka matagumpay, wala kang halaga. Sa maliit na daan, gagawin tayong lubos na mahalaga, kaakit-akit at lubos na matagumpay sa paningin ng Panginoon. Ngunit kailangan nating tanggapin na maaring hindi natin ito makita. Kakailanganin nating tanggapin ang pananatili sa dilim, ang mamuhay ng payak at ang lumalakad sa pananampalataya. Oo, kailangan lang nating yakapin ang pangakong bibihisan tayo ng Diyos ng kanyang banal na pag-ibig sa kanyang tamang oras at sa kanyang natatanging paraan, kahit na kailangan nating maghintay hanggang sa huling sandali. Upang tapusin ang pagninilay ngayong araw, pag-isipan natin ang paglalarawan ni Santa Teresa sa maliit na daan bilang isang daan ng kadiliman. Hinawakan ako ni Jesus sa kamay at pinapasok niya ako sa isang ilalim ng lupa na lagusan, kung saan hindi malamig at hindi rin mainit, kung saan hindi sumisikat ang araw at hindi inaabot ng ulan o ng hangin. Isang lagusang nasa ilalim ng lupa, kung saan ang tanging nakikita ko ay isang bahagyang natatakpang liwanag, ang liwanag na naaaninag mula sa mga nakuyukong mata ng aking kasintahan. Walang sinasabing aking kasintahan sa akin, hindi ko namamalayan na tayo sumusulong patungo sa tuktok ng bundok, sapagkat ang ating paglalakbay ay nagaganap sa kailaliman. Ngunit tila papalapit na tayo roon nang hindi natin alam kung paano. Panalangin ngayon. Halina, banal na Espiritu, apoy ng awa. Tulungan mo akong mamuhay ng aking payak na buhay na may pambihirang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Jesus, Hari ng awa, nagtitiwala ako sa iyo. Amen.